inallowed sila na magkulong ng mga masasamang tao doon. So, nandito tayo ngayon sa pinaka-isla, pulang isla ng Marawi. Bakit siya tinawag na pulang isla? At ano yung kwento kung bakit ito naging pula, mga master? Bakit din ikinulong sa islang ito ang ilang masasamang tao? Talagang rehas. Oo. Ngayon, bakit sila ibinukod doon? Nasa isla sila. Under po ba ng government ng Pilipinas yun? Bukod sa puro Muslim po ang nakatira dito, hindi sila masyadong mahilig maggawa ng kakaibang design ng mga bahay. As in, maibuilt lang na malaki ito, itong bahay na ito. Kumbaga hindi sila ganun kaarte pagdating sa pagpapagawa. Basta mataas lang, may third floor, second floor. Okay na, ganun sila kasimple. Okay. Tapos totoo po yung sinasabing bawal kami magturo-turo, ganun. Yes. Ah, okay. Para safe lang. Kasi meron po akong bisita, nagbablog po kasi ako ng mga Master Gala. Mula Davao City hanggang Marawi ay nakarating tayo ng halos 5 oras. At another 30 minutes na naman ang ating biniyahe para makarating dito. Nabalitaan ko nga mula sa mga nakilala kong subscribers sa Iligan ang isang isla na napakapula. At ano kaya ang dahilan kung bakit ito tuluyan nga bang naging pula? O ito ba ay talagang natural na pula na kulay dugo? Oh, don't take the sinampay, Adam. Dito daw sila naggagawa lang tinapa, oh. Tinapausukan. Kaya lang wala kayong tinapa ngayon, sir. Wala. Mga alas 3. Alas 3 po. Yun po yung karaniwang pinagkakabuhayan ng tao dito sa Bakit po siya tinawag na? Red Island. Bukod sa pula yung kanyang dagat talaga. Dagat talaga. Nakikita mo simple yung buhay nila dito. Pasok tayo. Gandang araw. Dito may makikita kayo sa gitna na may bahay. Buti na lang sinamantay ng isang local dito sa bayan ng Watu Balindong. Dito. Ganito yung kanilang type ng bahay dito. Gawa sa kawayan. Ang daming ibon, ang bababa ng lipad, oh. May kakilala ka bang mababa ang lipad? Paki-comment. So ito, tignan nyo naman dito guys, napakalinis ng tubig sa banda rito. Bukod dun sa nakita nyong may part lang doon na maraming kalat, basura. Pero dito, malinis na. Ito, ang tawag nila dito daw guys ay siyor. Oo, ito yung pinanghuhuli na nila kapag mag-harvest na sila ng mga isda. Ay, bagong learning to Ba't parang Malaysian din ang dito, mga salita? Tama. Fish pond? Fish pond. Kumaga parang palalakihin lang muna. Bago i-transfer sa malaking fish pond. Oo, kumbaga dito muna sila sinasanay. Parang sinasanay. Humigit kumulang mga 5 minuto lang na paglalakad ay ito na yung pinaka-isla na ginawan lang nila ng kawayan bilang magsilbing daanan nila. Dito pa lang guys, makikita mo nang mapula na yung pinakalupan. At ito na yung mismong isla. Dito pa lang tignan mo guys, mapula na. Ay oo nga. Actually, hindi totally, para siyang maroon. Anong tawag dyan? Jungle fruit? I don't know the name. But it's poisonous. Don't know. Do you want to try? Ano to, sir? Ano? Nakakalason to? Parang Hindi. patatas. Hindi. Ate, bukado mo na yun? Avocado? Not avocado. It's poisonous. Yeah. But ano to? Para saan to? Sa daga? Ganon? Ilang mga maranaw o katutubo ang kumakain daw ng nakalalasong prutas na ito. Pero meron silang ginagawang proseso para hindi sila malason. Ito na! Wala. Ang ganda! Talagang namangha ako sa napakagandang islang ito. Hindi na raw po i-open sa public. Sa ngayon kasi, under observation pa itong gagawin nila. Guys, hindi yan AI ha. Yung nakikita nyo, baka sabihin nyo AI. Bakit ang tao pag sinabing Marawi, unang-una takot? Pag sinabing, ay Muslim area dyan, parang nakakatakot pumunta dyan. Bakit po kaya ganon? Discrimination ay history kasi dito sa amin. Siyempre, lahat naman ng religion may masasama. Tulad naming mga Marano, may masama din. May masama, may mabuti. May mabuti. Oo. Tulad nyo rin. Yes, oo. Mga Christian, may mabuti, may masama. Oo. Ngayon, bakit po pag naririnig ng pag Marawi, yan, parang nahirap pumunta dyan kasi 'di ba nagkagera nung nakaraan. Ngayon, ito yung pinipilit kong ibaguhin sa isip ng iba na ipakita na safe dito kasi most of the people na nakausap namin guys, napaka-approachable talaga. Kaya hindi mo kailangang matakot pumunta rito lalo kung wala ka namang ginagawang masama Bakit ka
matatakot. So, alisin na natin yung mga pananaw natin na kapag Muslim, ay Muslim area dyan. Ako nga, safe kami, sinamahan pa nga kami ng local nito si Sir eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon, although ako Sir, aminado naman ako, may takot din eh. Dahil compare ko sa ibang lugar na hindi Muslim ha. Ito, just sinasabi ko lang ng diretso. May takot po. Pero yun nga, yun ang gusto ko lang malaman sa inyo, na manggagaling sa inyo na hindi dapat katakutan ng mga Muslim. Kasi tulad nyo, may masama rin. At saka natatakot lang yung mga Christian kasi, dahil sa history na sa nangyari. May mga vlogger din naman na nakapunta dito di ba? Marami na. Ngayon ko lang ito nakita, hindi ko pa ito nakita sa ibang platform. May 3 na din palang nagpunta rito. So ano yung sa tingin mo Sir na para maengganyo din natin yung ibang turista na pumunta rito? Bukod sa napakagandang lake, meron ba kayong mga activity rito ng mga fishing, ganon? Meron. Kumbaga open, kumbaga sa Saudi, open area, parang Jeddah, open area na sa lahat ng religion. Oo, tama. Yung mga tumulong sa amin kagaya niyan, shoutout kay Ma'am Joy, dyan po sa Mindanao State University, at saka sa kasintahan na lalaki, syempre lalaki, hindi babae yan. Thank you po sa paghanap sa amin ng matutuluyan kagabi dito po sa Marawi City. Kaya nga ako parang yung tono nila, kagabi, bili tayo. Yung tono nyo, nakukuha ko na rin eh. Kasi ako Bulacan kasi talaga. Ikutin lang natin papakaliparan natin ng drone kung kaya kasi masyadong malakas po yung hangin. Dito, tignan nyo dito sa part na to. Ang mystery dito, aalamin natin kung bakit siya naging red. Tatanungin natin kung bakit ito ba talaga ay natural na red na isla. O may ginawa sila kung bakit naging pula ito. Hanggang doon ba, Sir, mapula pa? Hanggang doon? Ito na. Parang gumawa sila dito, guys, ng parang cottage. Magduduyan ka dito. You just make duyan. Try kung kaya ng duyan sa'yo. Kasi pambata yan eh. Kung para sa akin red yung itsura niya, pero may pagka-maroon. Dito sa parte na to mga master, makikita ninyo to, mapulang-mapula yung lupa niya. Tapos, ito yung part na pinaka-isla. Nilagyan nila dyan ng parang bato sa pinaka-cover. And then, tignan nyo itong pwede kang tumungtong dito. Safe siya, safe paliguan. Ang ganda. So tignan nyo, may bahay ditong isang malaki. Sino po nakatira dyan, Sir? Tatlo. Merong sementeryo dito, wala. Yung lola nila. May nakalibing dito, guys. So. Yung dati daw lola nila. Isa lang po yung nakalibing dyan, Sir. Isa lang. May aircon pa. May-ari dyan, dating gobernador ng Lanao del Sur. Wow! Si Linang Mandangan. Linang Mandangan. Dating gobernador yung... Bahay daw ito, guys, ng dating gobernador. Sino nang nakatira yung mga na? Kasi dito pa lang may pulang lupa na kung tinambak yan, Sir, bakit dito mapula? Baka it's natural talaga. Kasi guys, ilang taon na po itong bahay nyo, ma'am? Kasi naman malakas ang bagyo dito. Ilan po kayong pamilya dyan? 2. Ano po yung totaling may-ari ng isla? Yung mga anak ni... Ng gobernador. Isla ito ng gobernador talaga. So yan guys, napakaganda. Pero sa likod ng ganda, nakikita ninyo ay mayroong kwento na dito hindi ka pwede magturo. Dahil sabi nila pag nagtuturo ka parang may mga pwedeng mangyari sa'yo. Especially pwede ka raw magkasakit. Kaya dapat pag nandito ka sa islang ito ay hindi mo gagawin yung mga ganung bagay. Pero wala namang masama kung susundin natin yun. Para mag-ingat na rin tayo kasi yun yung base sa experience ng karamihang nandito. Kaya mapapansin nyo na pulang-pula ito, itong mga pinakabuhangin na ito. At tanungin muna natin o alamin natin kung bakit ito naging pula. O talaga bang natural na pula na ba ito? Gawa ito ng kalikasan. Kaya dapat ingatan talaga natin ang kalikasan. Tama, naipasok ko, di ba? It's natural talaga. Kasi guys, may sinasabi silang itinambak lang daw. Pero bakit dito sa part na ito, may mapula? Kasi nakita ko hindi naman sobrang baba ng lugar, Sir. Ba't nila kailangan magtambak kung sakaling tinambak talaga yun? Sir, talaga po bang tinambak ito o ano? Nagtaka na siya. We're just finding it's naturally red or not. We should ask the... If it's not naturally, I think it's natural because here, look, it's red. of course it's natural. Somebody hasn't come in and dyed it, have they? Oo, dun sa taas na part guys, tingnan, hindi naman siya mapula. Anong niluluto dyan? Sir, lutuan niya ng pagkain. Fish. Mga isda. Assalamualaikum.
Kahit mismo ang ating tour guide ay sinigurado kung talaga bang natural ang pagkapula ng islang ito mula sa pinaka nakatira dito, at ito ang aking kinagulat. Simula daw nung bata pa siya, red na talaga to. Natural talaga to. Okay po. Yung red na nakikita ninyo is naturally talagang dito talaga sa isla. So kaya siya talaga tinawag na Red Island. So malinaw na sa atin. Napakarami na sa ating Pilipino na pinupuntahan nila White Beach, Black Beach. Pero dito mapapansin mo mga master, pulang-pula talaga. Oh. Tingnan nyo. Oh. Pero kung titignan mo siya parang brown or maroon, pero consider as a pulang isla, Red Island dito. So, ang pinakadulong part na ito yung may parang gubat na mga master. Pwedeng maligo ka dito, kaya lang may mga part ng basura. Ito na yung pinaka parang forest dito. Oh. So ang linis, ang ganda ng tubig mga master. Ito yung ginagawa nilang tambakan ng basura. Sa amin kasi sa Tagalog, Lanao del Norte. Lanao del Norte, del Sur, sorry. So yun, nananawagan po ako dito sa LGU dito na yun, sana po mapansin nila itong ating area na mapagawan sila ng tulay na magsisilbi yung semento na para po maayos ito. Para yung mga taong nagkuha ng basura, para may daan nila sa kalsada. Mapalad po yung channel natin noong nakaraan guys na dahil din po na napanood ng karamihan lalo ng LGU po ng Mati na ibigay na sa kanila dyan sa nakikita nyo sa screen yung mga pabahay na binlag natin na nabigyan na yung pondo at makakalipat na yung ilang mga kababayan natin dyan po sa Mati nang dahil din po napansin yung ating konting vlog doon na ilang taon na nilang hinihintay, 3 years yata silang naghintay, at yun, maraming salamat po sa LGU po ng Mati, Davao Oriental. A few moments later. May gusto ko pang i-shoutout? Baka may gusto ko i-shoutout dyan, comment lang. So dito sir, ito, lalo ko, pag bago ako dito, wala naman ako na feel na nakakatakot, pero parang sobrang lamig ganun. Ba't ganun? Malamig talaga dito. Okay. Lalo na pag gabi. Malamig talaga, dapat naka-jacket ka. Naniniwala rin kayo sa mga wakwak, Ako personally, hindi ako naniniwala niya. pero nakakita ka. Nakakita ko white lady. White lady, saan po banda? Doon sa katapat ng kwan. Barangay Lumbak. Hindi dito. Barangay. Diyan po nilalagay yung sinasabing kinukulong yung mga ibang nakakagawa ng mga mali. Diyan pinukulong yung drug addict, yung nakapatay ng asawa dahil sa... Ako, personally, wala talagang naidulot na magandang drugs. Yes, oo. Kaya nga po kung alam mo nang hindi magdudulot ng maganda, bakit mo pa susubukan, 'di ba? Out of curiosity, what the hell? Hindi ganoon, guys. Alam mong lason ng daga na pag ang daga niya nakain niya, mamatay yan. Ganun ba? Alam mong lason, alam mong masama, gagawin mo pa, 'di ba? May batas kasi kami dito. May lalo na nakuha na namin yung BARM. Diba? Ano yung sinasabi ng batas po na yun, sir? Ngayon ko lang nalaman na dito po sa inyo na-approve na yung BARM. Na-approve na yung BARM. Nung panahon pa ni Duterte. Way back 2016, ganun. 2018 ata, 2019. Sakop pa rin kami ng Pilipinas. Pero bakit ganun? Inallowed sila na magkulong ng mga masasamang tao doon sa lugar na yon. Akala ko ba nasa isla daw siya, sir? Ay, doon yun, sa Nusa Island. Ito, Salangan Island to. Salangan Island. Yan. Nusa Island yan. Diyan yung may kalaboso. Diyan yung may rehas talaga. Talagang rehas? Oo. Ngayon, bakit sila ibinukod doon? Hindi, I mean, kung kulungan sila ng masasama, nasa isla sila, under po ba ng government ng Pilipinas yun? Hindi na. Under na yun ng BARM. Sa BARM na yon. So, allowed pa rin naman. Allowed. Legal pa rin silang ikulong, pero ang may kapangyarihan doon yung BARM. Tama. Kumbaga may pahintulot pa rin sa Pilipinas sa batas ng saligang batas. May pahintulot. Dalawa yung kulungan dyan. Ilan yung nakakulong doon, sir, sa tingin mo? Mga 6 ata. Sa baba, 6. Sa taas, 18 ata. Sa taas. Lahat yung mga mga heinous crime? Hindi. Karamihan doon drug addict. Anong taon sila nagawa yung kulungan na yun sa isla? Matagal na. Kulungan sa isla, guys, kung may kulong narinig. Ilang pag binangka? Ilang minutes? Mga pagpunta doon, siguro mga 15 minutes andyan ka na. Malapit lang. So totoo talaga may kulungan doon. Totoo talaga. Yan yung mga taong nakapatay asawa dahil sa droga. Bukod pa doon sa sinasabi mo. Iba naman doon. Iba namang commander ang kwan doon. Mahawak. Oo, mahawak. Iba yung dito, 102nd base command doon, 101st. Isla din yon, hindi, bundok na. Bundok na.
Sa pag-usad ng panahon, huwag sana nating palaging ituon ang ating isip sa panganib, kundi sa ganda ng mga tao at lugar na siyang malaya nilang ipinapasilay sa atin dahil ang tunay na kulungan ay ang paggawa ng masama.